Good day everyone! Kumusta pong lahat? Meron po tayo ulit babasahin para sabay-sabay po tayong ma-remind kung anong ating dapat gawin at sundin habang nandito tayo sa ibabaw ng mundo. Love yourself the way God love you. Basahin po natin ang kwento ni Adan at Eva po sa Genesis chapter 2 verse 16. At sinabi ng Panginoong Diyos sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman, kung ano ang mabuti at masama, sapagkat sa oras na kinain mo ito, tiyak na mamamatay ka. Ayan po, sinabi po ng Panginoong Diyos kay Adan na pwede niyang kainin ang lahat ng uri ng pagkain sa halamanan, maliban lang doon sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Sa verse na ito, nagbibigay ng paalala ang Diyos kay Adan na hindi niya pwedeng kainin ang punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sa buhay natin, 'di ba? Pag tayo ay tunay na nagmahal, tunay nagmamalasakit, tayo din ay nagbibigay paalala sa mga family, friends, mga anak na mag-iingat, huwag sumama sa ibang tao na gumagawa ng masama. Araw-araw tayong nagbibigay paalala sa mga mahal sa buhay dahil ayaw natin sila mapahamak. Sa chapter 3 verse 1. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon, ang ahas ang pinakatuso. Minsan tinanong ng ahas ang babae, totoo ba ang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ang kahit anong bunga ng punong rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno ng nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang sa bunga ng punong kahoy na iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Sa verse na ito, malinaw na naunawaan at alam ni Eva ang mangyayari sa kanila once na kinain ang pinagbabawal na bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Sila ay mamamatay. Sa buhay natin ngayon, alam natin ang tama at mali. Kapag tama ang gagawin, maganda ang result. Pero kapag mali ang ginawa, kapahamakan ang result. Sa verse 4, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo, mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. No? At talagang gumawa ng paraan ang ahas para malinlang niya si Eva, no? We experience din, 'di ba, sa buhay natin. Minsan may mga tao na hindi maganda magbigay ng advice. Sususulan ka pa, no, na gawin mo 'yan, gawin mo 'to. Kasi hindi ka niya mahal, hindi 'yan nagko-concern sa iyo, ganun, 'di ba? Tapos ikaw naman ay stress, depressed, kaya hindi ka na makapag-isip ng maayos kasi yung kausap mo din ay hindi ka rin nabibigyan ng magandang advice. Kaya yun, nakakagawa ka rin ng hindi maganda. Then, sa verse 6, nang pagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan, at ang bunga nito ay nakakatakam. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa ng kasama niya at kinain din ito. No? Kahit alam din ni Adan na pinagbabawal iyon, ay hindi niya masabi, hindi niya pinagsabihan si
si Eva na wag natin kainin yan kasi pinagbabawal sa atin yan. Hindi rin nagsalita si Adan, basta na lang kumain din siya, no? Kahit alam nila Eva at Adan na bawal kumain ng bunga ito, kinain nila dahil sa nais na maging marunong. At dahil na rin sa sinabi ng ahas. Nakakasad dahil mas nakikinig sila Eva at Adan sa sinabi ng ahas kaysa sinabi ng Panginoon sa kanila. Sa buhay natin, we experience na magbigay paalala, nice advice, encouragement, pero hindi ito pinapakinggan ng taong pinagsasabihan natin. At nakakasad, diba? Masasabi kong blessed ang ibang tao na may nagpapaalala, may nagsasabi sa kanila na kung ano ang gawin nila, gawin nyo to kasi mabuti ito, magbibigay ito ng mabuting result, no, sa buhay nyo. Huwag mo to gawin kasi ito yung magiging consequence ng iyo kapag ito yung ginawa mo. Pag mali yung sinunod mo, magiging pangit yung magiging result. Napakabilis ng mga tao, lalo na pag pinapakinggan nila at sinusunod ang mga magagandang advice. Ang consequence ng kanilang ginawang pagsuway ay nalaman nila ang mabuti at masama, at napansin nila sila ay hubad, at pinalayas sila ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden para sakahin ang lupa na pinagmulan nila, no, ni Adan. Si Adan nagmula sa lupa, kaya yun. Sa verse 11, nagtanong ang Panginoong Diyos kay Adan, sinong nagsabi sa'yo na hubad ka? Kumain ka ba ng bungang ng punong kahoy na sinabi ko sa'yo, huwag ninyong kainin? Sinabi ni Adan, ang babae na ibinigay mo sa akin ang siyang nagbigay ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Ayan po. Yun, sinabi, kasi tinanong ng Panginoon si Adan, kumain ka ba ng bunga na pinagbabawal ko? Yun, sinabi ni Adan na yung babae. Sa buhay din, we experience din na sisihan, di ba? Kasi siya, sinabi niya ganito di ba? Nagsisihan tayo. Hindi na natin naisip na may sarili tayong isip, no? May sarili tayong isip, alam natin kung ano ang tama at mali, pero mas sinusunod pa rin natin ang mali, yung sinasabi ng iba, kaysa sarili nating isip, no? Yun ang nakakasad. Tinanong ng Panginoon ng Diyos ang babae, bakit mo ito ginawa? Sumagot ang babae, nilinlang po ako ng ahas, kaya kumain po ako. Ayun, sinabi din ng babae na ang ahas ang naging dahilan kung bakit siya kumain ng bungang iyon. No? At sa sitwasyon talaga nito ay talagang nagsisihan na sila, no? Pero ang kinaganda, naging honest naman sila sa isa't isa. Tapos sa panahon din natin may experience this kind of situation, di ba? Sa lahat ng tao dito sa mundo, may experience na magsisihan. Kasi nga kung minsan hindi na natin naisip na may sarili pala tayong pag-iisip. Ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng kanyang kaparusahan sa kanilang ginawa. Sinabi ng Diyos sa ahas, dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita sa lahat ng hayop. Ikaw lang nakakaranas ito sa buong buhay mo, gagapang ka sa pamagitan ng iyong tiyan. Ayan, yun po yung parusa ng ahas. Buong buhay niya ay gagapang po siya, no? At alikabok ang kanyang kakainin. Yun yung kaparusahan ng kanyang ginawang paglilinlang kay Eva, no? Tapos naman,